kabahagi ng training sa media ay yung mga ethical practices. Pero alam niyo po, so while lumawak yung ating platform, ito na mga platform na to ay controlled ng mga private individuals. At ang mga private individuals ay driven by profit. So paano nilang binabalanse yung interest ng pagpapayaman ng private sector dun sa social responsibility na protektahan yung karapatan ng pamamahayag? Paano mong pipiliin kung anong mga impormasyon yung ipapakalat mo or papayagan mong ma-publish? Kasi ako nga sa Facebook, kaya ako biglang na-involve. It was because of a post on Facebook. Hindi po yung social demand and supply curve. No, after. After the supply and demand curve, dapat may discussion kami ni Mr. Robbie Alampay on where to find the data at paano i-analyze sa mga data ng gobyerno. So, pinost ko yun sa Facebook. It was a discussion sa Teka Teka, yung podcast ni Robbie Alampay. Tapos tinanggal siya ng Facebook. At nagtataka ako na sa ganitong ka-objective na discussion, bakit siya tinatanggal ng Facebook? So that made me go to TikTok. Yun yung nag-trigger ng first TikTok post ko. And then, mas lalo na ako na-involved. Kasi nga, for me, that was a threat. Ano yung basehan ng pag-filter ng mga impormasyon na inilalagay sa social media. At ito, alam naman natin na ang social media ay napaka-powerful tool din to shape our preferences. No, yung attitude natin, di ba marami sa atin na biktima ng mga maling impormasyon lalo ng nakaraang eleksyon. So bahagi po niyan, kaya natin ni-launch nung isang araw yung Feel Kita movement. Ang sinasabi po natin ay kakabit na yan ng lahat ng binabanggit kong pananaw. Kasi alam niyo naman, sabi ko nga, sino ba yung Feel Kita? Ito yung mga taong frustrated. Alam ko marami dito nakikinig sa atin frustrated na, nakakapikon na, nakakagalit na, hindi tayong masaya sa mga tao na sa gobyerno, pagod na tayo, pagod na, kaka-educate, kaka-discuss, kaka-explain kung bakit ito yung mga tamang kandidato, bakit ito yung dapat nating gawin, bakit kailangan natin ng extra effort, nagkatrabaho na nga tayo, nagbabayad tayo ng tax, nagpapantay pa tayo ng mga corrupt. Parang sobrang dami na kailangan natin gawin para ayusin ang Pilipinas. But unfortunately, kailangan po talaga natin itong gawin. Kasi ako, sa akin lang po, ito ba yung klase ng gobyerno na iiwanan ko sa mga anak ko? Mag-give up na ba ako sa Pilipinas? I-encourage ko na ba yung mga anak ko na maghanap na ng ibang citizenship? Dahil wala na bang pag-asa yung Pilipinas? But alam niyo po, sa amin, sa pamilya namin, dinidiscuss namin ito. At yung mga anak namin mismo ang nagsabi na, kalungkot, no? Na if we give up, sino na yung gagawa ng sino na mag-aayos ng Pilipinas, di ba? Yeah. So, dahil mga anak namin yung nagsabi sa amin ng gano'n na we just continue. We cannot give up kasi sino na nga ba? So, kaya kami nandito. Yeah. Kaya kami nandito sa Facebook kahit na bakasyon. So, nakakasad. So, kaya po ni-launch natin yung Feel Kita. Because we want people to participate in rejecting the status quo. And all of us can participate in rejecting the status quo. Simula ng revolution. Electoral revolution, yung pagpili ng tamang kandidato. At i-share ko sa inyo yung video kasi may video documentation. I tried to live stream yung video pero hindi maayos yung sound, yung ating launching nung isang araw. But I'll share may documentation video po na ginawa para sa Feel Kita. So iniimbitahan ko po na sa ating lahat, no? Alam niyo po, kailangan na talaga nating lumaban dito sa panis na pamumuno at panis na mga namumuno sa pamahalaan. Kailangan na talaga hindi lamang ang simpleng kampanya o hindi isang revolusyon. At ang pangunahin nating sandata dito ay yung kapangyarihan nating bumoto. Isang electoral revolution. I chose bilang isang Gen Z na manandigan para sa Feel Kita. Kasi gusto ko na po ng isang gobyerno na magiging empathetic sa mga concerns natin. Ang eleksyon, gawin nating revolusyon para sa pagbabagong paglipunan. Sana ngayong eleksyon,
bumoto tayo para rin sa kaunlaran ng Mindanao kasi ang ikakaunlad ng Mindanao is ikakaunlad ng buong bansa. Kailangan natin ng revolusyon. Pero kilusan na hindi laging galit, pwede din namang masaya, pwede namang kultural, pwede namang nagmamahal. Kailangan nating alalayan yung mga bagong henerasyon natin ng mga creatives, no? Upang gamitin ang sining, yung sinasabi na art for truth saying. No? There's a lot of outlets, there's a lot of places na pwede tayong manindigan, pwede tayong makisama, such as Feel Kita. Gusto ko lang naman talagang mangyari magluto eh. Okay na sana ako doon. Kaya lang, nakita ko rin yung impact na pwedeng gawin ng ganito. Yung small people like us, just doing good things every day. We, the Filipino people, have the power to change the government, to run a system for a better system. Thank you po, Phil Kita. Ang kandidatong feel na feel ko po ay demokrasya. Yun po ang ating iboto. We are not an organization. We are not a coalition or an alliance. Isa po tayong switch on. Isa po tayong mindset. Isa po tayong movement. We are not the force of violence or deception. We are the force of fierce love of country and people. We are the third force. Ang puwersa ng volunteerismo. We are revolution. We are the nameless, faceless eye of the storm. We are Phil Kita. Yan. So, hindi po siya new idea. Ang gusto po natin ay encourage ang mga tao na i-adapt yung mga ganitong perspektibo na lahat tayo ay may magagawa para sa ating kinabukasan. Alam niyo na kaya ako nalulungkot? Kasi, alam niyo yun? Ay, halimbawa, yung PhilHealth. Balik ako sa PhilHealth. Kasi ilang years to push for universal healthcare. No? Para pag nagkakasakit tayo, we have insurance. And yet, yung mga politiko, unti-unting tinitibag yung PhilHealth. Kinukuha na ng pera, binabawasan. Hanggang ngayon, walang kwenta yung coverage natin. Diba? Kasi po, ako, aminin ko, middle class kami. Pero pag nagkasakit, ubos yung savings. What more yung mga taong walang pambayad sa ospital? No? Yung hindi na nga nagpapa-ospital kasi walang pampagamot. Pero alam niyo yung ginagawa ng mga politika natin, tinatanggalan ng budget ang PhilHealth para patuloy na lang tayong manghihingi sa mga politiko. Di ba kayo nalulungkot? Ako kasi, yung dignidad, wala nang dignidad sa Pilipinas, nakakalungkot, nakakaawa. Pero alam nyo, hindi naman natin masisi yung mga kababayan natin kasi nabubuhay sila sa daily survival. So how do we break that cycle? Na may mga mahihirap tayong kababayan na very dependent sa daily needs nila, na tinitake advantage ng mga politiko, na hindi ko masabi kung wala bang kamalay-malay or may malay, pero sila yung nagiging biktima.